Hindi na po natin kailangang hintayin ang August 6. Dahil ngayon pa lang ay sinabi na ni Jinggoy Estrada na wala pong magaganap na impeachment trial. Magandang araw po sa inyo lahat. Naimbag na Aldao Kenyayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Pero bago po natin talakayin yung sinasabi ni Jinggoy Estrada at bakit niya nasabi na hindi na matutuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, I would like to set a record straight. Last episode po natin, inilabas ko po yung statement di umano ng PhilConsa o yung Philippine Constitution Association. Ito po kasing article na to o statement ay kumalat sa buong social media. At hindi lang po sa social media, pati sa mainstream media. At kung nabasa nyo o napanood nyo yung video ko kung saan binasa ko yung di umano ay statement ng PhilConsa, makikiisa kayo sa akin na sasabihin na lahat halos na mga abogado, mga former justices, former chief justices, at kahit na yung mga framers ng Constitution ay iisa ang sinasabi na hindi naging patas ang desisyon ng Supreme Court. Ngayon po, naglabas ng statement, ng totoong statement ang PhilConsa. Sabi po dito sa Daily Tribune, PhilConsa disowns fake statement on Supreme Court ruling versus VP Sara impeachment. The Philippine Constitution Association or PhilConsa described as fake news the widely circulated statement attributed to the group criticizing the Supreme Court's decision invalidating the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. In a disclaimer issued on Thursday, former Supreme Court Chief Justice and PhilConsa Chairman Renato Puno clarified that the organization's Board of Governors has not yet reviewed the controversial ruling and has not adopted any official position. Sabi ni Puno, it has come to the attention of the Board of Governors of PhilConsa that a document is being circulated as the alleged official position of the association on the ruling of the Supreme Court in the impeachment case of the Vice President. PhilConsa hereby categorically states that the document is unauthorized and constitutes fake news. The board has yet to meet to discuss and adopt its position on the matter. Known as the country's oldest and most authoritative constitutional law organization, PhilConsa has thus far refrained from taking sides publicly on the impeachment case. The impeachment complaint filed by the House of Representatives and led by Speaker Martin Romualdez, who also serves as PhilConsa president and is a known political rival of the Dutertes, accused the Vice President of misusing confidential funds. Meanwhile, Puno has warned against the spread of misinformation describing the proliferation of fake news as very devastating and calling for the prosecution of its sources. Investigations showed that disbarred lawyer and current presidential advisor for poverty alleviation Larry Gadon shared the fake PhilConsa statement in a Viber group chat with members of the media. Several online news outlets subsequently published stories quoting the falsified statement but later retracted their articles. So ayan po, hindi po galing sa PhilConsa yung di umano ay statement na galing sa PhilConsa dahil hindi po sila ang nagpalabas ng statement na yon. Pero para sa akin, yung fake news po doon ay yung hindi po galing sa PhilConsa. Hindi pa nababasa ng PhilConsa yung ruling at sinabi naman nila na wala pa silang stand tungkol sa issue na yon. So hindi natin alam kung sila ay sumasang-ayon o hindi sa ruling ng Supreme Court. Basta ang sigurado po, hindi po sa kanila galing yung statement. Pero kung nabasa nyo yung statement ng di umano ay galing sa PhilConsa, the message is clear. Maliwanag po yung kanilang sinabi. Kung sino man ang nagsulat doon. Pero kapag binasa niyo yung artikulo, parang hindi siya fake news. Kasi para sa akin, ang fake news lang doon ay hindi po galing sa PhilConsa yung statement. Okay? Kung sino man ang gumawa ng statement na yon, alisin mo na lang
yung salitang Philconsa. Alisin mo na lang yung nagsasabing sinabi ng Philconsa. Pag inalis mo lahat yung pangalan ng Philconsa dun sa article, malinaw po yung mensahe ng artikulo. Na sila, kung sino man yung nagsulat nun, ay nakikiisa sa napakaraming tao, napakaraming grupo na kumo-question sa inilabas na desisyon ng Supreme Court. Sabi nga po ni Christian Monsod, I think the Supreme Court should rethink its decision because the whole purpose of impeachment is to protect the people from betrayals of public trust and graft and corruption and so on. What if the charges are true? Which brings us to our topic today. Ang mga senador natin, kahit na hindi pa napapakinggan yung mga ebidensya, ay i-dismiss na yung kaso come August 6. Dahil sabi po sa GMA News, at least 19 senators to abide by SC ruling on VP Sara impeachment. Sabi po yan ni Jinggoy Estrada. Senate President pro tempore Jinggoy Estrada said 19 to 20 senators are likely to adhere to the decision of the Supreme Court that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte as unconstitutional. Karamihan ng sentimiento ng kapwa senador ko is to abide by the ruling of the Supreme Court, Estrada said. Unang-una sa body language. Pangalawa sa salita nila. Mahahalata mo naman kung sino eh. Voting 1302, the Supreme Court last week declared the articles of impeachment against Duterte unconstitutional, stressing that it is barred by the one-year rule under the Constitution and that it violates her right to due process. The High Court said the Senate cannot acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. However, the Supreme Court said it is not absolving Duterte from any of the charges against her and that any subsequent impeachment complaint may be filed starting February 6, 2026. Ayon din kay Senate President Francis Chis Escudero na sa kanyang personal na palagay, the Supreme Court decision must be followed. Otherwise, we will have a constitutional crisis and our neighboring countries and other people might view us as a banana republic where we only follow what we want. Estrada echoed this, saying that the Senate is going to flirt for a constitutional crisis if the SC ruling is not followed. He also pointed out that the decision is immediately executory even though a motion for reconsideration may still be filed. No more trial because ang sabi ng Supreme Court, ang desisyon ng Supreme Court, the Senate has no jurisdiction dahil unconstitutional ang final ng House of Representatives. We don't have any jurisdiction anymore and the Senate will not convene as the impeachment court because we don't have the jurisdiction, sabi pa ni Estrada. While he was open to hearing arguments on the matter, Estrada said his decision will not change. Hindi because I will abide with the decision of the Supreme Court. Kahit na maganda ang kanilang dahilan, ultimately, ang Supreme Court ang masusunod. Hindi naman sila. Unless pag na-file ang House ng MR at ma-reverse, we will abide with the ruling. The Senate is set to discuss the SC decision on August 6, 2025. Yan po ang sabi ni Escudero. So, wala na po talagang magiging trial dahil sinabi na ni Jinggoy Estrada, 19 to 20 na pong senador ang susunod sa Supreme Court. Tanggalin na po natin yung yung sinasabing equal powers ng branch of government. Hindi na po nag-a-apply yun. Dahil ngayon, wala na pong powers ang Senado, wala nang powers ang House of Representatives dahil lahat ng powers ay nasa Supreme Court na. Alisin na rin natin yung powers ng Presidente. Wala nang co-equal branches of government ngayon. Nag-iisa na lang po ang dapat sundin, ang Supreme Court. Yan po ang aking nakikita sa gustong sabihin ni Jinggoy Estrada. Ilan yung mga miyembro ng Supreme Court na nagdesisyon
na unconstitutional yung articles of impeachment. Bilangin nyo kung ilang tao na, ilang mga abogado, ilang grupo ng mga abogado, ang mga dating mahistrado, ang mga dating Supreme Court Justice, ang mga framers of the Constitution. Bilangin nyo lahat yon. Isama nyo na kung ilan yung pumirma sa articles of impeachment. Ilan mga representatives na mga tao ang nag-file para ma-impeach si Sara Duterte. Ihambing nyo kung ilan ang miyembro ng Supreme Court. At sana kung wala tayong nakitang parang kakaiba sa desisyon ng Supreme Court, siguro kung naiba yung kanilang paliwanag, baka tanggapin pa natin. Kitang-kita naman natin Kami man na mga simpleng mamamayan, nakita namin na parang may kakaiba dito sa mga bagong regulasyon ng Supreme Court. Yung pa kaya mga matataas ang pinag-aralan, yung pa kaya mga abogado, yung mga law expert natin dyan, yung mga mismong framers ng Constitution, ang nangyari, binago ng Supreme Court ngayon ang interpretasyon ng mga sumulat o nagbalangkas ng saligang batas. Although kung 19 or 20 mga senador ang sumang-ayon dyan, meron pa naman pong natitira Yung mga talagang kahit na hindi abogado yung iba sa kanila, ginagamit ang utak. Nakikinig sa taong bayan. Dahil tandaan natin, kung Supreme Court man yan, mas supreme pa rin po ang taong bayan. Isa na sa gustong ituloy ang impeachment trial ay si Senator Erwin Tulfo. Sabi niya, tuloy natin. Nais ni Senator Erwin Tulfo na ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado dahil hinihintay na rin ito ng publiko. Even the spokesperson of the Vice President said, "We are ready. We will prove that the VP did not violate the Constitution," ayon sa senador. So, kung handa naman pala yung mismong akusado para patunayan na wala siyang kasalanan, bakit haharangin ng mga senador natin? O talagang sunod-sunuran na lang sila sa Supreme Court? Nakalimutan na nila na pare-pareho sila, co-equal yung kanilang powers. May kanya-kanya sila na mga kapangyarihan. Sabi naman ni Senator Bam Aquino, naniniwala ako na dapat matuloy ang impeachment trial. Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at walang iba. Ibig sabihin, kahit na ang Korte Suprema hindi pwedeng mangialam sa trabaho ng Senado. And that is to try and decide. Sabi naman ni Senator Risa Hontiveros, nakakabahala na. Tila nagdagdag ng napakaraming requirement ang Korte Suprema para simulan ang proseso ng impeachment. Malinaw pa rin ang saligang batas. Public office is a public trust at walang opisyal ang may karapatan sa posisyon. So ano ang ginagawa ng ating mga senador? Hinaharang nila. So itapon na rin natin itong public office is a public trust. Then para sa mga senador natin, wala silang pakialam dito sa sinasabing public office is a public trust. Wala silang pakialam sa publiko. Kahit na anong sabihin niyo, kami ay nandito para protektahan si Sara Duterte. Sabi naman ni Senator Kiko Pangilinan, kinapon o pinusasa ng Korte Suprema ang House of Representatives at ang Senado. Pinigil ang aming trabaho at mandato sa usapin ng public accountability. Co-equal ang Senado at HOR sa SC. Hindi ito tama. Ito ang sinasabi ng mga senador na tama ang kanilang paninindigan. Salungat naman doon sa mga senador na may tama. Salungat naman sa kanila si Senator Ping Lacson nung sinabi niya, regardless of what the Supreme Court's decision will be, we must respect it because otherwise the biggest loser will be the rule of law. The Supreme Court is the highest court of the land. And if we do not follow its ruling, will this mean that for every ruling they will issue, we will ignore it because we have our own opinions? There will be chaos, and the rule of law will be the loser. We must uphold the rule of law. So, ibig sabihin, sa pagkakaintindi ko sa sinabi ni Ping Lacson, kahit na mali-mali na, dahil itong Supreme Court members, tao rin po yung mga yan. Hindi sila Diyos at pwede silang magkamali. And this time, sa pananaw ng mas nakararaming Pilipino sa lahat na po ng sektor ng society natin,
nagkakaisa na mali ang naging desisyon ng Supreme Court. So, ang ibig sabihin ni Senator Ping Lacson, susunod pa rin tayo. Magbabaw pa rin tayo sa Supreme Court kahit na alam natin na meron silang pagkukulang o pagmamalabis. At sa sinabi ni Senator Ping Lacson that if we will not respect the decision of the Supreme Court, the biggest loser will be the rule of law. I beg to disagree. Dahil sa ginawa ng Supreme Court, the biggest loser will be the Filipino people. So ano ang magiging hakbang ng taong bayan na mas mataas pa sa Supreme Court kapag ginawa ng Senado na hindi itutuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte? Ang sa atin lang kasi, marinig natin ang katotohanan. Kung kanino mang katotohanan yan, katotohanan ng prosecutor or katotohanan ng defense, ang importante na pakinggan natin ang magkabilang panig. Ang gusto ng mga senador na to, wala nang dinig-dinig pa, wala nang trial-trial pa, wala nang labasan ng katotohanan, kalimutan ng ebidensya, ibasura na lahat yan dahil magagalit ang Supreme Court. Ganun ba yon? So, kung magkatotoo at posibleng totoo na nga ang sinasabi ni Jinggoy Estrada na wala nang magiging trial dahil 19 to 20 senador ang sumasang-ayon sa ruling ng Supreme Court, ano naman po kaya ang magiging hatol ng taong bayan? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agnina.